May mga netizens nagsasabi na buti pa si Leni Robredo, di ba? Kahit na sa mga ginawa, medyo actually masasama nga yung ginawa ni Digong kay Leni Robredo, kay VP Leni Robredo nung nakaraang administrasyon, di ba? Sa kabila ng mga pinaggagawa, masasamang pinaggagawa ni Digong kay Leni Robredo, hindi yan umabsent sa SONA. Pero ito, si Inday Sara Duterte, pinapakisamahan ng maganda ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Absent. Buti pa si Leni Robredo. Minsan na nga lang yan Kumbaga itong official event na ito kumbaga General Assembly nyo yan Minsan lang mangyari, isang beses lang sa isang taon. Parang kailangan mong umattend dyan. Required ka dyan bilang second highest government official ka, pananagutan mo yan. Even si Leni Robredo, kahit hindi maganda pagtrato sa kanya ni Digong, uma-attend pa rin siya just sa State of the Nation address. Pero ngayon, parang nakapagtataka, di ba? Parang buti pa si Leni Robredo. Tama may punta rin yung sinasabi ng mga netizens Buti pa si Leni, kahit binabastusan ni Digong, uma-attend dyan. Ginagampanan niya yung kanyang tungkulin bilang Vice Presidente na dumalo dyan sa State of the Nation address. Si Inday Sara Duterte, hindi Hindi raw siya pupunta. At ito ang masaklap ka coffee Secret daw po yung dahilan kung bakit hindi siya pupunta. Hindi niya raw po sasabihin kung bakit hindi siya dadalo just sa State of the Nation address. Tama ba yun? Secret? Ano yan? Wala pang script na malinaw. Basta trip niya lang. Bakit ba? Trip ko hindi pumunta. Ganun na lang ang datingan dyan. Hindi ako pupunta dyan. Siyempre, trip ko to Pakailan mo ba? Hindi dapat hindi ganoon, ma'am. Kasi Vice Presidente ka, di ba? Pananagutan mo yan. Responsibility mo yan na dumalo dyan sa State of the Nation address na yan. Kahit hindi mo magustuhan yung sinasabi ng Presidente, umattend ka pa rin dyan dahil tungkulin mo yan. The people are expecting you to attend that historic event, third State of the Nation address. Kaya hindi niya lang po sasabihin. Ewan ha? Vice President Sara Duterte refused to elaborate why she will not attend the third State of the Nation address of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. next week. Ayan. So 22 na po yan. Ilang araw nilang ka-coffee. So na. Nagsabi na ako ng rason. Akala nila joke o bomb threat. Hindi na ako magpaliwanag pa. Yan. Di nga malinaw kailangan mo mag-elaborate para maintindihan ka ng taong bayan. Ano ba talaga yan? Totoo ba yan? Kasi nag-designate yung sarili niya bilang designated survivor. Ano bang ibig sabihin yan? Ano ba yan? Joke ba yan? Baka pagdating na mismong araw, nandiyan ka na, di ba? Pero hindi naman siya mag-elaborate. Basta sinabi niya, hindi siya pupunta. Walang dahilan. Yun lang. Except doon sa sinasabi niya na ina-appoint niya ang sarili niya bilang designated survivor na hindi mo na kailangan sabihin. Then automatic naman yan Vice Presidente ka. In the absence of the President. Pag nawala ang Presidente, pag namatay ang Presidente, wag naman po sana. Ikaw ang automatic na magiging Presidente. Duterte told GMA News Online in a text message when asked for reason why she would not attend the SONA. Ganyan sumagot ang Vice Presidente. Paano kung maging Presidente na yan, tapos ganyan sumagot, di ba? Kawawa ang Pilipinas niyan pag if ever mangyari yan. Duterte earlier said she had appointed herself as the designated survivor, a statement which she did not elaborate. Anong ibig sabihin mo dyan? Naging fan kasi ito ng Designated Survivor series In the United States, pag sinabi pong designated survivor is someone who is assigned to succeed in the presidency and kept away while the nation's leaders are gathered. Yan. Beses na natin napag-usapan yan. Nung ibig sabihin ng designated survivor. Duterte was Marcos' running mate during that election 2022 under the Unity Coalition. Marcos appointed her as the Secretary of DepEd, which she will be leaving on July 19. Wala hindi kaya ang showbiz. O hindi kaya ang DepEd. Duterte said her resignation was not due to weakness, but out of concern for teachers and students. Maski yung kanyang resignation siya sa DepEd, di ba? Hindi rin naman malinaw ano yung purpose, ano yung intention. Basta sinabi niya lang, concern siya sa teachers at sa mga estudyante, which is tama lang din naman yung resignation niya dyan. Pero yung simple ba lang mag-elaborate ka, di ba? Explain mo man lang ano yung dahilan mo, ano yung justification mo, bakit mo gagawin. Napakadali lang naman gawin yan Kung hindi niya kaya dahil limitado yung kanyang communication skills, magpatulong siya. May mga abogado siya, may mga spokesperson siya. Doon niya ipadaan yung kanyang statement. Pero hindi pwedeng mga ang taong bayan, ano ba talaga? Ma'am, ano ba talaga ang intention? Ano ba talaga ang purpose ng mga ginagawa mo, di ba? Kailangan din nilang makarinig ng sagot mula sa Vice Presidente. Ano yung dahilan? Ano yung totoo?
Di ba? Ano yung reasons bakit mo ginagawa yan? Ang problema, hindi tayo nakakarinig. Laging no comment, laging secret. Paano kung maging presidente na, kung hinuhubog nga di ba? Next in line Sabi nga, front runner daw Susunod kay PBBM, susunod sa yapak ni PBBM. Itong si VP Inday Sara Duterte. Pero sa mga nangyayari, mukhang malabo-labo. Di ba? Malabo-labo yan. Ma'am Aurora Zamora, another words of no comment. Exactly. O yan. May kapalitan na ang secret, no? May kapalitan na kapag sinabi niya no comment, pwede sabihin niya na secret. Ayan. May dagdag na. At least hindi na lang lagi no comment. Meron ng secret. Daniel, hello sa iyo. Panggulong Sara, tama ka, sabi ni Jack Montero, sabi ni Region Juk, o tama daw. Pagmamahal pa sa, pag namahal na sa pumuesto, joke, yan po ang tatak Duterte, Davao deserves real leaders, sabi ni Ed Ong. Yun na nangyayari dyan Parang, siguro, nung panahon nila, nung sila i-leader dyan sa Davao, nagwo-work sa Davao, pero hindi iba na ang Pilipinas, ka-coffee. Malayong-malayo na yan sa Davao, no? So baka iniisip nila kung ano yung mga strategies nila dyan sa Davao, i-apply nila ngayon dito sa Pilipinas. Sabi, hindi mag-work yan. Diba? Kung nabubola niyo yung mga taga Davao sa pagsasabi ng no comment, sa pagsasabi ng secret, o dahil natatakot sila sa inyo, hahayaan mo na lang na ganun. Diba? Lagi no comment. Siyempre, ang taong bayan, gusto rin maging transparent kayo dyan. Ano ba talaga ang nangyayari dyan? Diba? Sir Michael Cruz, shoutout po sa inyo kay Lides Ruel. Parang nung nag-resign lang siya sa DepEd, nag-resign pero walang ibinigay na dahilan. Yun niya Tapos magiging presidente. Dennis Ostonal, di mo makikita kung sino edukado o hindi edukado. Malaking kahihiyan kasi kay Sara dahil ang ating presidente ay marami nang nagawa kumpara sa kanyang ama. Tapos, kikwestiyonin nila yung educational qualifications ni PBBM. Yan, pag wala na silang maibato yung mga presidente nyo nga hindi graduate yan laging binabato nila dyan. Yan na naman kayo. Paulit-ulit na naman kayo. Dyan na naman kayo sa recycled issues ninyo. Gloria Nueva Pambid, Rod Ganot at kay Teresita Sarmiento, nakikinig po sa atin sa Facebook, kay Normito Castillo Maatubang, shoutout po sa inyo. Utak talang kasi sa ring, sabi ni Estrella Rosales. Hindi mo na talaga ma-gets, hindi mo na talaga ma-predict kung ano talaga ang planong gawin nito ni VP Inday Sara Duterte. O baka may activity din yan pagdating ng SONA, baka may sarili siyang State of the Nation address sa Davao, mga followers niya, may Kingdom of Jesus Christ, baka yan ang mga gawin na naman nila dyan. Ellen Conde, lumabas na ang tunay na pagkatao ng pamilya niya. Exactly. Napaghalata ang sabik sa kapangyarihan Napaghalata ang ayaw mawala sa kapangyarihan. Natapos na ang 6 na taon gusto pa rin manatili. Diba? Excited na si Sara maiupo bilang presidente para siyempre makukontrol na nila pag nakaupo na sila dyan sa Malacanang. Argo, bakit importante sa inyo ang dahilan? Aba siyempre, Argo, vice-presidente yan. Transparency. Bakit hindi ka pupunta? Ikaw ba? Ikaw ang halimbawa. Ikaw ang empleyado. Sige, may kumpanya ka. Hindi ako papasok. Bakit? Hindi ka magsasabi. Diba? Basic yun Bakit hindi ka makakarating? Sabihin mo, personal reasons. Anong personal reasons mo? Huwag mo na sabihin. Basta may reasons ka. Personal reasons o health reasons. Yes, may sakit siya. Nagpapagamot siya sa ibang bansa. Sabihin niya lang yun. Diba? Hindi yung dahil ayaw ko umatindi. Hindi government official siya, public official siya, may pananagutan siya sa publiko. No comment sa West Philippine Sea, sabi ni Daile. Isa pa yan. O paano na pag nangangampanya na for president? At may debate, anong take mo dyan sa West Philippine Sea? O hindi ka magsasalita, no comment. Paano yan? Kung may maging presidente ka, no comment ka pa rin. Diba? Pam Lori Mamawag, shoutout po sa inyo. Oweng Abrigo, shoutout po sa inyo kay Debilin Agbayani, Blank, happy viewing po sa inyo kay Brusimi Alconsel, shoutout po sa inyo. At sa mga ka-coffee natin na nakaantabay po, nakikinig po sa atin sa Facebook at sa YouTube, happy viewing po sa inyo. Sige ka-coffee, kung nasa Facebook po kayo, please like and follow. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe at i-like lang po yung video na to for our attendance check. At kuha na po kayo ng kape at tayo po mag-move on na ka-coffee sa ating next topic.